here. As we lift you up, you were riding on our praise. Being throned over everything, you were seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out.
Isang magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon mga kapatid ay nasa ikalawang araw o gabi ng ating prayer and fasting. At kagabi po ay tinalakay sa atin ni Pastora ang prayer for the nation. At sa oras na ito, akin po itong tatalakayin bago tayo dadako sa ating mga fasting and prayer mamaya pagkatapos ng devotion na ito. Tatalakayin ko po sa inyo ang prayer for the church. Gawa 4:23 hanggang 31. Pero mamaya na po natin basahin lahat yan sa mga punto. Una nating basahin lang po ang key verse natin, which is in verse 24. And when they heard this, they raised their voices to God with one mind and said, Lord, sa gabing ito kami po ay lumalapit sa inyo, humihingi ng tulong at gabay. Pagkaisahin mo ang aming espiritu, ang aming puso at isip para sa gawain, Panginoon, ng prayer and fasting. Alam namin marami kaming dapat ipanalangin, ipag-ayuno, dahil alam namin, Panginoon, ang aming kalagayan, epekto ng pandemya, ay tinutulak ang iyong iglesia o ang mga mananampalataya sa gawain ito. Kaya tulungan nyo ang inyong mga anak, lalo na ang iyong abang lingkod na nangunguna, Panginoon, sa mga prayer devotions. Inihiling namin na tulungan niyo po kami hanggang matapos within 5 days, Panginoon, ang aming prayer and fasting. This I pray in Jesus' name. Amen. Konting background lang po. Shortly after the Pentecost or the receiving of the church, pagdating at pagkapuspos ng banal na espiritu sa kanyang mga alagad at unang mananampalataya, ay sadyang naging kapansin-pansin ang kanilang kapangyarihan na ipinakita as they move on with zealousness, as they move on with boldness in preaching Christ or the gospel of Christ. Kaya ang mga alagad ay naging mainit sa mga paningin ng di mananampalataya. Kaya isang araw, nang si Pedro at Juan ay pumunta ng templo upang manalangin, mga 3:00 ng hapon, oras ng pananalangin. Sila ay nakasalubong ng isang lumpo na mamalimos. At sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay sa kanila ng Panginoon, ay pinagaling nila ang lumpong ito at patuloy silang nangaral. At si Pedro ay tumayo sa harapan ng maraming mga Hudyo at siya ay nagbahagi at nangaral ng salita ng ating Panginoon. At dahil dito, nagalit ang mga pari, saserdote, at ang mga Sadducees. They went against Peter and John. Sa gabing ito po, gusto kong i-meditate natin sa maikling sandali ang 5 rason bakit kinakailangang ang iglesia ay manalangin, or 5 reasons why the church needs to pray. Number 1, the church is experiencing great persecution. Si Peter and John were arrested paulit-ulit. Bakit? Mababasa natin sa chapter 3, 1-10, and then yung prior to our text, yung verses 1-22 ng chapter 4, ay makikita natin na people who are not believers of the Lord Jesus Christ are going against the disciples, particularly Peter and John. Ang ating simbahan sa mga panahong ito ay hindi man magkapariho ang kalagayan, ngunit pariho tayo ay nakakaranas, the early church and the church at the present days, na parihong nakakaranas ng mga pag-uusig. Hindi tayo nakapagtitipon-tipon gaya ng regular. Iwan ko kung
Patuloy ang ating kasigasigan sa mga personal devotions, uh, personal prayers, praise and worship natin as a family sa ating Panginoon. Dahil tayo ay nakakaranas ng pagpigil sa normal na daloy o tungkulin ng bawat mananampalataya sa panahon ng pandemya. Pangalawa, hindi lang po nakakaranas ng matinding pag-uusig ang simbahan, but one reason why the church needs to pray is to exercise God-given power to us or to the church. How did the church responded in this situation? Pwede nating basahin sa 23 and 24 ng chapter 4. When they had been released, they went to their own companions and reported everything that the chief priests and elders had said to them. And when they heard this, they raised their voices to God with one mind and said, Lord, it is you who made the heavens and the earth and the sea and everything that is in them. And then patuloy ang kanilang mga panalangin, mababasa natin mamaya. The disciples were taught to pray, to come to God sa lahat ng sitwasyon, lalo na kung ang pag-uusig ay kanilang naranasan upang ibahagi lamang ang salita ng Panginoon o mabuting kaligtasan ng ating Panginoong Hesus. So we need to exercise God-given power to the church. Ang ating mga simbahan, ang ating mga manggagawa, tayong mga magkakapatid sa Panginoon ay kinakailangang manalangin sapagkat binigyan tayo ng Panginoon ng otoridad. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan na gawin ito. At sa pangalan ng Panginoon, walang imposible, ang ating mga panalangin ay diringgin ng ating Panginoon. Pangatlo, to fight hostile or unfriendly people of this world. At makikita natin who are these hostile people in verses 25 to 27. Una, the nations are insolent or disrespectful, buong bansa, no? And then nariyan din at 25, the peoples. Sabi niya, these peoples are plotting in vain. And then sa verse 26, the kings of the earth took their stand. And then the rulers are gathered together against the Lord and against His Christ. Lahat halos mula sa mga bansa, sa mga leaders, pati leaders ng simbahan, templo ng Jerusalem, ang mga pari, they are against the Lord Jesus Christ. Against sila sa adhikain ng iglesia, ng early church, ng mga disciples, na sila po ay nangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya maraming beses na sila ay pinigilan, not or stop preaching in the name of Jesus Christ. Nakakalungkot po. Hindi man magkasing kahulugan sa mga naranasan natin ngayon, dahil hindi tayo makalabas, hindi tayo makapunta sa ating mga mission work, hindi tayo makapunta sa ating mga outreaches, sa ating mga preaching point, tila napipigilan tayo ng daigdig ng mga pangyayari na ibahagi ang kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. This specifically ask this favor from God, from verses 20 to 30, sabi niya, ito yung pang-apat, to ask for continuing boldness and confidence in preaching the gospel. Sa 28 to 30, sabi niya, to do whatever your hand and purpose predestined to occur. And now, Lord, look at their threats, kanilang mga banta, and grant it to your bondservant to speak your word with all confidence or with all boldness, while you extend your hands to heal, and signs and wonders
take place through the name of your holy servant, Jesus. Ano yung kanilang hinihingi, mga kapatid? Buong sigasig o katapangan o pagtitiwala na bagamat maraming mga banta sa kanilang buhay dahil sa kanilang patuloy na pangangaral ng salita ng Panginoon, sila ay pinipigilan, sila ay paulit-ulit na hinuhuli, dinadala sa kulungan, iimbestigahan dito, iimbestigahan doon. Pero anong sagot ni Pedro at ni Juan sa kanila? Kung patuloy nating basahin ang Acts chapter 4 hanggang chapter 5, sabi nila, mas susundin namin ang Diyos kaysa sa tao. We rather obey God than men. That is their kind of zealousness na ipinakikita dahil sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon in preaching the Word of God. Ang panghuli po, na bakit kailangan natin as a church na manalangin, to show forth that God really answers prayer. Ipakita natin na ang Panginoon ay talagang tumutugon, sumasagot sa ating mga panalangin. Alam ng mga alagad ang kanilang Diyos na lalapitan, and they trusted Him so much. They got the answers to their prayers. Alam nila yon sa tuwing sila ay nangangailangan ng kapangyarihan as Jesus promised them before the ascension. When the Holy Spirit comes to you, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan to preach the gospel, to do miracles, to do healing, to do winning people to Christ. At ito nga ang nangyayari sa mga panahon na ito ng early church. Sa verse 31, makikita natin doon, and when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness. Pinakinggan po ba ng Panginoon ang kanilang hinihinging boldness and confidence in continuing to preach the gospel of Jesus Christ? Yes. Dahil habang sila ay nananalangin na magkakasama with one heart, sabi niya po, they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God, what? With boldness. Bilang application, mga kapatid, having gone through opposition for the miraculous healing of a lame beggar, ito yung isang dahilan po kasi na nagalit. Simpleng mga tao lang, si Juan at saka si Pedro, na mga tao. Pero bakit sila nakagagawa ng ganitong mga mirakulo sa harapan ng maraming mga tao? Peter and John reiterate that only Jesus could do such a thing, that salvation can be found in Him alone. You could read that in Acts chapter 4:12. The resolve is to obey God rather than men. You could read that from verses 19 to 20. The pandemic of COVID-19 have hindered the work of spreading the gospel, but in reality, God has used it to advance His redemptive plan for the world and for His people. So as we pray and seek God as one church, we are likewise empowered to continue in the Great Commission. 1, tanungin natin ang ating mga sarili, in what way have difficult situations hindered me or my life from the calling to make disciples who will make disciples? How can I overcome this challenge? How am I fulfilling my role as faithful witness so that people around me can and experience the salvation that is freely given by the Lord Jesus Christ? And number 3, by faith, I will continue to serve God to set simple, measurable, appropriate, realistic, time-bound, or smart commitments before God.
So let us pray for our church tonight and to continue in magnifying the Lord by making disciples who will make disciples of all nations. Let us intercede for our leaders, mga national leaders natin, that the Lord may indeed sustain His servants and grant them wisdom how to navigate throughout the year of 2021 and beyond. Intercede for the various ministries all over the country and the world to continue serving the Lord in steadfastness and faithfulness. Nandyan po sa ating mga screen ang listahan po ng dapat natin ipanalangin sa ating simbahan magmula sa ating mga ministries, ating mga leaders. So let us spend time as we fast and pray tonight. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, bago kami dadako sa aming fasting and prayer tonight, nais naming hilingin ang iyong presensya na pumalibot sa lahat ng mga tahanan na kung saan ang iyong mga anak ay nagkakatipon, nakikiisa para sa gawain o ministry ng prayer and fasting. Gabayan niyo kami sa aming pananalangin para sa iyong iglesia, para sa iyong mga leaders, at para sa lahat ng mananampalataya na patuloy naming tupdin ang iyong banal na kalooban why you have permitted us to exist as a church, and that is to proclaim the good news of salvation to many, not only in our places but all throughout the world. So help us tonight as we join our hearts in fasting and prayer in the mighty name of